karamihan sa mga salitang balbal ay nahangos sa mga salitang katutubo. Ang halimbawa ng mga ito ay bayot, na nagmula sa Cebu; buang, na nagmula naman sa Bisaya; at ang bara-bara, na nagmula rin sa Cebu. Maging ang mga wikang banyaga ay nagkaroon ng impluwensya sa pagkakabuo ng salitang balbal. Ilan lamang sa mga halimbawa nito ay ang deadball, nahangos sa salitang Ingles na Deadpool, na nangangahulugan naman sa mga Pilipino na patay. Ang ikalawa naman ay ang jingle, na ang ibig sabihin sa mga Pilipino ay najijingle o naiihi, nahangos sa salitang Ingles na jingle, na ang ibig sabihin ay awitin. At ang ikatlong halimbawa naman ay ang kosa, na ang ibig sabihin ay kabarkada, na hango naman sa salitang Russian na Cosa Nostra o higit na kilala bilang mafia. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga numero na ginagamit natin sa pagbibilang ay may mga kahulugan din na magagamit sa pakikipagtalastasan. Nalilikha ito sa pamamagitan ng mga bilang ng letra sa isang salita. Halimbawa na lamang nito ay ang 1, 4, 3, ang pinakapopular sa lahat, na nangangahulugan namang I love you. Bagamat mahirap unawain at intindihin, patuloy pa rin sa paggamit ang mga kabataan sa kasalukuyang panahon rito. Oo naman. Kasi sabihin natin, di ba? Pag sinabing akademiko, mataas na antas yan mataas na level ng pag-iisip. Kumbaga sa pagsasabi, yan yung painin, paluto na. Kumbaga, yung mga impormasyon na nakalap mo, sinuri, pinroseso, bago pa lang ipamahagi sa iba. Ngayon, yung paggamit ng salitang balbal, makaka-apekto talaga sa academic development ng mga mag-aaral o ng isang bata. Kasi, hindi sila matututong magsulat ng mga pang-akademikong sulatin katulad ng mga salaysay, tula, maikling kwento. Paano sila magpabahagi ng kanilang mga karanasan? Paano sila gagawa ng oratorical na pamamahayag o ng rhetorical pamamahayag kung puro balbal lang ang salitang alam nila? May maganda rin namang dulot ang salitang balbal sa mga mag-aaral katulad ng madali silang makakapag-adapt, madali silang makapag-adjust sa mga taong nasa paligid. Di ba ang wika kasi nalalaman yung kahulugan niya batay sa konteksto, batay dun sa gamit o pinagamitan, yung kontekstong pinagamitan ng wika. Siyempre mga bata, halimbawa, dumalo sila sa isang party o pagsasalo-salo. Siyempre, doon sa lugar na yun, hindi naman puro academic language o wikang academic yung gagamitin yun. Siyempre, may ilang may mga balbal na salita na maliligaw. O paano kung ang bata walang kaalaman sa wikang balbal, hindi siya nakasabay doon, na-OP siya doon, nawala na siya ng ganang dumalo sa mga ganong pagtitipon. Sa mga katuwid, may maganda ring dulot. Napapakita nito na kaya niyang mag-adjust, na bunga siya ng modernong panahon na yon. Maraming proseso kung paano nabuo ang salitang balbal. Isa na rito ang proseso ng pagbabalit-balit ng mga tunog sa loob ng isang salita o ang pagbabalik-baliktan ng mga baybay sa loob ng isang salita. At ngayon, nandito ako sa isang lugar kung saan kadalasang nagpupunta ang mga estudyante. Buhay ka, Lenin! Palag! Tan! Lenin, magputa ka! Tan! Ito ang kadalasang nagiging senaryo ng mga kabataan sa isang computer shop. Madalas silang nadadala sa kanilang bugso ng damdamin at dito nagagamit ang mga salitang balbal.
Ibigay na lamang natin halimbawa nito ay ang salitang imba na ang ibig sabihin ay imbalance na maaaring sobrang lakas o maaari rin namang sobrang hina. Dahil na rin sa pagiging malikhain ng mga Pilipino, nagkaroon ng isa pang proseso sa pagbuo ng mga salita na tinatawag na reduction o ang pagpapaiksi ng mga salita. Ang halimbawa naman nito ay ang salitang amboy na nagmula sa salitang Ingles na American boy. At ang isa pang halimbawa nito ay ang salitang yosi na mula sa salitang Ingles na cigarette at sa salitang Espanyol na sigarilyo. Convict. Talagang malawak ang kakayahan ng mga Pilipino sa paggawa ng mga bagong salita. Nakabubuo rin tayo ng mga salitang balbal mula sa letra ng alpabeto na tinatawag namang acronym. Kadalasan nating naririnig ang acronym na KSP o kulang sa pansin at US o Under Desaya sa iba't ibang lugar na ating napupuntahan, lalo na sa mga kalye. Ang pagbibigay ng acronym ay isang paraan kung papaano nagsimula ang salitang balbal. Depende yan sa mga salita na gagamitin at depende yan sa mga salitang balbal na ilalagay sa aklat. Ngayon, kung ako ang tatanungin, mas magiging maganda ang pag-aaral natin kung may mga wikang balbal na mapapaloob sa ilang aklat na gagamitin sa mga paaralan. Bakit? Kasi yung mga bata, mas mararamdaman nila na makabago yung mga ginagamit nila. Kasi kung titingnan nyo, halimbawa, yung ginagamit namin yung sikat ng taon sa Noli Me Tangere, iba-iba yung version yan. May Noli Me Tangere na ilimbag noong 1965 pa, may nailimbag noong 1999, may nailimbag ng 2002, may nailimbag ulit ng 2009. Ano yung pinakamas naiintindihan ng mga bata? Yung pinakabago. Bakit? May mga English terms. May mga English terms katulad ng mga refrigerator, katulad ng mga escalator, ng taxi. Pag-uugnay kasi yan eh. Hindi lang naman yung nilalaman yung tatalakayin, iugnay mo rin yung sa kasalukuyan. Ngayon, yung mga mag-aaral, mas madali nila maintindihan itong mga salitang hiram o mga salitang kolokyal. Bakit? Kasi ramdam nila na mas bago yung ginagamit. Na naririnig din nila to sa labas ng tahanan. Naririnig din nila to sa labas ng paaralan. Sa makatuwid, kahit wala silang kaalaman dun sa binasang akda, hanggat alam nila kung paano suriin yung mga salita, makakasabay agad sila. Tsaka sa pag-aaral ng Pilipino, meron tayong tinatawag na paghahawa ng balakid. Yung talasalitaan, di ba may mga malalalim na salita sa isang akda na kailangan nating alamin muna kung ano yung kahulugan nun? Kung mga balbal siguro na salita ang nakalagay doon, baka hindi na natin kailangan hawanin yung mga balakid. Baka isang basahan lang alam na nila. Pero hindi ako nagmumungkahi na
maglagay ng maraming balbal na salita sa isang aklat. Siguro mga minimal o limitado ang salita, baka maaari. Pero kung marami, baka iba na yung epekto sa bata, sa mag-aaral. Lapit na ang inter-university meet.